Magandang gabi po sa atin lahat at ganoon din po sa mga naka-FB Live. Magandang gabi po. Ngayon po ay pangatlong linggo na ng ating series for the month na Deliverance. At ako po ay mag-share lang ng isang Bible chapter ng Psalm 62. Ang sabi dito ay magtiwala sa pag-iingat ng Diyos. Sa Diyos lang ako umaasa, ang kaligtasan ko'y sa Kanya nagmumula. Siya ang aking kanlungan at kaligtasan. Ang aking tanggulan, kayang ligtas ako sa kapahamakan. Kayong mga kaaway ko, hanggang kailan kayo sasalakay upang ako'y patayin. Tulad ko ngayon, pader na malapit nang bumaksak at bakod na malapit nang tumumba. Gusto ko lamang ninyong maalis ako sa aking mataas na katungkulan. Tuwan-tuwa kayo sa pagsisinungaling. Kung wari pinupuri ninyo ako, ngunit ang puso ninyo'y isinusumpa ako. Sa Diyos ko lang matatamo ang kapahinangahan dahil binigyan niya ako ng pag-asa. Siya ang aking kanlungan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan, kaya ligtas ako sa kapahamakan. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at karangalan. Siya ang matibay kong kanlungan. Siya ang nag-iingat sa akin. Kayong mga mamamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya ang lahat ng suliranin ninyo dahil Siya ang nag-iingat sa atin. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng Kanyang salita sa Psalm 62, 1-8. Tumayo po tayo at tayo manalangin. O dakilang Diyos, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito na muli po kami nagkakasama-sama sa oras ng aming pulong panalangin. Panginoon, tunay nga po maraming salamat sa mga linggong nagdaan. Salamat sa pagpapala mo, salamat sa mga kaligtasan na ikaw ang kumikilos sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Lumalapit po kami sa iyo ngayon, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Pakahugasan niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, na maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Holy Spirit, samahan niyo po kami sa oras na ito. Gamitin niyo po ang mga tao na naka-assign ngayon, pagpalain at ingatan. At ganoon din po yung mga nasa FB Live, patuloy po na maranasan din po nila ang presensya mo at pagpapala sa buong linggo at sa lahat ng panahon. Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga kapatirang wala pa rito, na papunta pa lang. Patuloy po na kayo ang mag-ingat sa kanila. At ang aming mga kapatirang may mga karamdaman, Panginoon, patuloy na itinataas po namin. Kayo po ang nakababatid ng mga sitwasyong nararanasan nila ngayon. Alam po namin ang iyong kamay ay iuunat mo upang sila ay makaranas ng kagalingan at pagpapala mula sa iyo. Kaya sa gabing ito, Panginoon, patuloy po, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Kaya ito po ang samot dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Magsabi na ang lahat ng Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa song worship na ni Brother Aga. Magandang gabi po sa bawat isa. Again po, magandang gabi po sa bawat isa. Ay, gusto pala English. Good evening po sa bawat isa. Pakisabi nga po sa ating mga katabi na salamat sa Panginoon dahil kasama kita ngayon. Ayan, tunay nga po, naniniwala ako na lahat po tayo ay pinagpala. Amen po ba? Amen. Kaya po ngayong gabi, ating pong awitan
ating palakpakan ang ating Panginoon at atin siyang awitan. Awitin po natin ang Salamat, Salamat. Kung aking mamasdan, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inaalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po na gawin po nating papuri sa Panginoon yung awitin natin ngayong gabi. At ialay po natin yung buhay natin sa Kanya sa pamamagitan po ng awitin ito.
Atin pong awitin ang kalakip ng awit. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Tunay nga, Panginoon, salamat po sa pagmamahal na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Tunay nga, kami din ay iibig sa inyo ng walang humpay, Panginoon. Kaya sa inyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri at
pagsamba, Panginoon, sa pamagitan ng aming pag-aawitan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating Thanksgiving. Sa nakalipas na isang linggo, lahat naman tayo ay mayroong mga tinanggap na mga pagpapala, maging mabutit masama ay ating ipagpasalamat sa Panginoon dahil lahat ng bagay ay siya ang nakakaalam. Ako na po ang unang magpapasalamat. Maraming salamat sa Panginoon dahil yung kalakasan ko ay patuloy na ipinagkakaloob sa akin ng Panginoon. Yung araw-araw na paglabas ko sa bahay, araw talaga yung pag-iingat niya. At yung provision niya na kahit konti lang yung dumarating sa aking biyaya, pero sapat ang biyaya. At yun nga yung pinagpapasalamat ko na yung hindi kami nagkakasakit na yung ma-ospital, ma-doktor, bagkus talagang lahat papasalamat sa Panginoon, yung biyaya niya. Kaya pinupuri ko at pinasasalamatan ng Panginoon. Ako po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakapunta po ako dito sa ngayon dahil wala pong pasok sa abi. Kumbaga, mga nakakarang Merkulis po kasi may pasok, hindi ako pwedeng umalis. Ngayon po, wala po siyang pasok, kaya nandito po ako. Salamat po sa pagkakataon na sa ganito sapagkat nakakarating ako sa ating prayer meeting. Salamat din sa pagkakataon na makasama ako sa fellowship sa Bataan, sa joint fellowship kasi sinasamantala ko na hanggang kaya ko pa, hanggang kahit na sabihin may diferensya ako, hindi magiging sagabal sa akin ang pagiging pilay ko para hindi makating sa pupuntahan kung tungkol sa Panginoon lang pupuntahan. Kumbaga, wala makapipigil sa akin basta para sa Panginoon. Salamat din sa kalakasan na ibinibigay niya at hindi ko sabihin, may sakit na ako sabihin, hindi na nadadagdagan pa, hindi pa, kumbaga, stable pa yung aking kalagayan. Salamat at sa mga biyayang pinagkakaloob ni Lord sa aming pamilya. Sa Diyos po ang papuri. Arigatou gozaimasu. Nandito po ako para bigyan papuri ang ating Panginoon sa 30 years. Wow, 30 na po ako. sa nasa kalendaryo pa po. Salamat sa Panginoon. Very special po yung 30 kasi hindi ko ini-imagine pong aabot akong 30. Yan. Kaya, nagpapasalamat po ako kay Lord. Una po is, sa 30 years ko, nakilala ko ang Panginoon. And sa family ko, nakasama ko, binigyan ako ng nanay. Ayan po. Salamat kay nanay sa 30 years na binigay pag-aalaga niya sa akin. Gusto kong pagpasalamat yung nanay ko. Ayun. Thank you, nanay, sa love mo. Wait lang
Ayan. Tuwing nahihirapan ako, alam yun ng nanay ko. Kaya siya yung nagko-comfort sa akin sa hindi niya lang alam, pero yung simpleng tanong na, kakain ka ba? Super thank you kay Lord na binigyan ni Lord ng mahabang buhay yung nanay ko. So, sana hindi lang ako pa yung bigyan ni Lord ng buhay, pati yung mother ko, bigyan pa niya ng mahabang buhay. Na ngayon ko lang na-realize na yun pa, na 30 years na kami inalagaan ni Leia. Birthday din po ni Leia. So, pasensya na po. Medyo, ayun. So, nagpapasalamat po ako kay Lord sa kalakasan pinagkakalob niya sa family. Then, sa support din ng ate ko kahapon. Ayan. Kahit hindi siya expressive, alam ko mahal niya ako. So, and then, kahit minsan po talaga, hindi kami magkaparehas ng ugali ni ate. Pero nagpapasalamat ako, buti na lang na kay Lord kami. Ayun po. Pangalawa, thank you po ako sa Lord sa blessing ni God. Siyempre, dito po ako lumaki sa BAC. And tumanda po. Dito po ako tumanda. Tapos, siyempre yung work ko din. May blessing din si Lord na gusto kong pagpasalamat. Meron po akong bagong part-time sa trabaho ko bilang Japanese teacher sa BSU. So, nagpapasalamat po ako kay Lord sa binigay din niya opportunity, sa answered prayer din po yan sa lahat ng pinapanalangin ko sa Panginoon. So, thank you kay Lord sa bagong journey ng life ko. And sabi nga po sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Hindi po ako nakaabot ng 30 o yung mga achievement ko nang dahil sa sarili ko, kundi dahil lang kay Lord na nagbigay ng lakas at buhay sa akin sa araw-araw. Nagpapasalamat din ako sa kambal ko na iningatan ni God doon sa Japan. 10 years man kaming hindi na nagkakasama sa birthday. Minsan di namin feel na dalawa pala kami may birthday, pero salamat kay Lord, then gusto ko din magpasalamat sa kambal ko na napakabait. Yun lang po ang masasabi ko din sa kanya. And sa lahat po na ito, salamat din po sa inyo, sa lahat ng sa lahat ng nag-help or tumulong din sa nanay kong magpalaki sa amin. Maraming salamat po. Alam ko madaming church member ang tumulong that time. Bata pa lang kami na nagtaguyod sa aming 4 na anak. Kaya sa Diyos po ang papurit pasasalamat. Sandigan kami hindi pinabayaan. O Diyos, Ikaw ay naririyan magpakailan pa man. Ang iyong mga plano sa aking buhay nagbabago. Iyong mga pangako, pagpapalang pinanghahawakan ko. Pasasalamat sa iyo, O Hari na. Sige po, kung wala nang magpapasalamat na habol, reserve na lang po next week. Tinatawagan ko po ano po ba si Brother Ronel? Siya yung, Thanksgiving prayer. Si Pastor si Pastor Daniel na lang po. Thanksgiving prayer. Tumayo po tayo sa ating pananalangin. Let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon na nandito po kami sa inyong tahanan upang ilapit po sa inyo ang aming mga pananalangin.
maging aming mga pasasalamat, Panginoon, sa lahat po na ginawa niyo po sa aming buhay. Salamat po sa inyong provision, sa inyong protection, sa inyong deliverance, Panginoon, sa inyong grace na araw-araw po naming inaalala, araw-araw po naming nararanasan ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya maliit na bagay lang, Panginoon, yung pag-express namin sa inyo, pero ang buhay po namin ay naka-align, Panginoon, doon sa pangako niyo po sa amin na patuloy niyo po kaming binabago, patuloy niyo po kaming iniingatan, patuloy niyo po kaming pinoprovide sa aming mga pang-araw-araw. Kaya, Panginoon, salamat po sa lahat na naglakas ng loob na magpasalamat sa harap upang maging encouragement po, hindi lang po sa amin, pero pati na rin po sa mga tao na may pinagdadaanan ngayon. Medyo mabigat po ang mga nakaraang araw para po sa amin, pero sa pamamagitan, Panginoon, ng pagkilos niyo po sa buhay ng bawat isa, naging encouragement po ito sa amin upang magpatuloy, upang mas manampalataya, upang mas dumepende, Panginoon, sa inyong kapangyarihan at pagkilos. Panalangin ko po, Panginoon, sa lahat na nandirito na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin at nawa sa araw na to, mas mabigyan ka pa po namin ng glory and honor. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Salamat po. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating puso't isip na mapakinggan ang salita ng Diyos na dadalhin sa atin ng ating kapatid na Sister Yeng Bibat. Para sa mga kababaihan, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, konti lang. Para sa mga kalalakihan, mga gwapo po kayo sa gabing ito. Amen. Para sa mga kabataan, magaganda at gwapo po kayo sa gabing ito. Ayan. So, muli, maraming salamat sa Panginoon sa opportunity na inalaw din po niya sa akin na makapagbahagi ng kanyang salita ngayon. Nung natanggap ko po yung schedule, this month lang din po iyon. Parang first time ko pong nakatanggap ng message na medyo late para sa akin yung information. Pero ganun pa man, hindi naman din po kasi ako nakakapag-prepare talaga ng ahead of time. Lagi po akong last minute nakakapag-prepare. Pero yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi so long as we are willing and able, alam kong gagamitin tayo ng ating Panginoon. So we are still on our theme for this month, which is deliverance. I do believe na madami na po tayong natutunan mula sa mga Sunday messages and also yung ating prayer meeting na messages. Nawa, nakatulong sa atin at nag-improve din po ang ating daily walk with the Lord sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sige po, tingnan po natin ano nga ulit ang ibig sabihin ng deliverance. Meron lang po akong mga nahagilap. Deliverance means to rescue or a rescue, release, freedom or free from bondage or freedom from bondage. And sa Tagalog, ibig sabihin ito ay paglaya, pagpapalaya, or pagkalaya. Sige po, let's continue. Gusto ko lang din pong banggitin sa atin ngayon yung konting background lang about David. Alam kong kilala natin si David. Hindi si David dito sa atin. Si David in the Bible. Okay, sino ba si David? Iilan lang po ito sa niya. He is a shepherd boy. He fought Goliath, the giant. Si David din po as chosen by God to be the king of Israel, na maging successor ni King Saul. Ganun pa man, hindi naging perfect yung buhay ni David. He also, he took the path na hindi ganun ka-easy. Ang dami din po siyang pinagdaanan. And also, hindi siya exempted sa kasalanan. The fact is, he committed adultery with, sino po? Bathsheba. And doon po, nag-order din po siya, nagplan siya na ipapatay yung asawa ni Bathsheba para makuha niya yung gusto niya. Among those qualities or characteristics of David,
But why or how God sees David? Bakit pinili pa din ni Lord si David? In fact, si David po ay tinaguriang a man after God's own heart. Tama po ba? Okay. Ito dahil marahil ay si David po, despite of his imperfections, despite of the characters na meron siya, mabubuti man or masama, he still chose to continually seek God's presence. And not just that, dun sa kanyang pagkakamali, inalaw po niya na isurrender ito sa Panginoon at ihingi ito ng tawad. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna isandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Ama sa pagkakataon na ito na kung saan kami po patuloy ay makarinig ng inyong mga salita. Mangusap ka po sa amin, nawa tulungan niyo kami Lord na i-open ang aming mga puso't isipan na maintindihan ang inyong mga salita. Hindi lang maintindihan, kundi ito din ay aming may apply sa aming kanya-kanyang mga buhay. Salamat po Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So atin pong pag-aaralan, isang verse lang po mula sa Book of Psalms, since si David po ang author or writer po ng Book of Psalms. Book of Psalms, chapter 34, verse 4. By the way, konting background lang, sinulat po ni David yung chapter 34 na ito noong panahon na nakikipagdigma siya sa dami ng kaaway niya. And then dito po sa mga verses na ito, kung babasahin natin the whole chapter, makikita po talaga natin yung pag-ano ni David sa Panginoon. So let's begin. Let's read all together. Psalm 34 verse 4. Ready, begin. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. By the way, our theme for tonight, it says, trusting the one who delivers me. Sino po yung one na yon? It is only the Lord, our deliverer. So let me share with you 3 ways on how we can trust our deliverer. First, to seek Him in prayer, as what is it mentioned in chapter 34 verse 4. Sabi doon, I sought the Lord. Sought is the past tense of seek, tama ano? So, ito po yung unang way on how we can trust our deliverer. First is to seek Him in prayer. As Christians, this is one of our weapon. Pag wala tayo neto, sabi nga, a prayerlessness day, talagang makikita mo yung result kung hindi ka nagpa-pray sa isang araw lang. How much more kung isang linggo hindi ka magpa-pray, lalo kang manghihina. So, as Christians, this is our strong weapon. We need to practice or develop a habit of seeking God through prayer. Kailan ba tayo nananalangin? Tuwing kailan? When life is good? When life is easy? Pray. When life is tough or hard? God encourages us or instruct us to pray. When you don't understand what's going on in your life, ang sabi ng Panginoon, manalangin ka. When you are sad or even happy, still pray. In short, in whatever situation of your life or what you are facing right now, the Word of God encourages us to pray. Dahil malaki po yung nagagawa ng prayers sa atin. Pangalawa, what is the other way on how we can trust our deliverer? Not just to seek Him in prayer, but also to trust His response. Usually, after we pray, nag-aantay tayo ng answer. Sometimes, yung answer ng Panginoon ay iba dun sa pinanalangin natin. As it is said, God is never late nor early. He is just on time. When we think that God is silent, He is actually doing something in our life. Kung meron kang prayer na hanggang ngayon hindi pa din, tingin mo hindi pa din nasasagot, keep on praying.
Maaring tahimik lang ang Panginoon, but hindi po siya nawala. Nandyan lang po siya. He keeps on doing something para sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. His answer may not be the way you want them or the way you want it, but surely it is always the best for you. So let's trust His timing. And number 3, the third way and the last way on how we can trust our deliverer is to surrender our fears to the Lord. Nandun po yan sa verse, I sought the Lord. Ano yung sabi doon? I sought the Lord, He answered me and delivered me from all my fears. Paano tayo di-deliver ng Lord dun sa mga fears natin kung hindi natin ito isusurrender sa Kanya? Kumusta po tayo today? Do you have fears? Do you worry on what's going on or what will going to happen tomorrow, on the next week, on the next months, on the next years? Ang isa po sa pwede nating gawin po dito is to identify the fears. Ano ba yung mga fears na nagto-trouble sa atin? Kasi there are fears din po na hindi naman worth it pag ukulan ng panahon. It will just cause us to be stressed. Meron namang fears na all we can do is to surrender lamang sa ating Panginoong Jesus. Let us allow God to give us peace and guard our hearts, knowing that He is in control of everything. Maybe some of us here are going through a difficult situations. Maaring meron sa iba sa atin ay iniisip, how can we survive? Lalo ngayon na sobrang mahal na lahat. Lahat nagmahal, ang bilihin, ang gas, wala na yatang hindi mahal. Lahat po nagmamahal, pero yung sweldo ay hindi din nag-i-increase. We worry on this. Tama, lahat po tayo for sure ay nag-aalala. Paano na yung bukas? Paano na ako the next week? Paano na yung mga anak ko na nag-aaral? Paano na kami makakasurvive? Ang mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig, lahat po ay nagmahal. Lahat ng basic needs na kinakailangan natin ay nagmahal na din. Maaring meron din sa atin ngayon ay merong mga sakit na pinagdadaanan or maaring yung iba ay on and off sa hospital. Maaring meron din sa atin ngayon ay maaring nakangiti lang pero deep inside, they are also struggling. Meron din po silang pinagdadaanan emotionally, mentally, spiritually, or even financially. Let us be reminded that we can trust the one who delivers us by, by continuously seeking Him in prayer, trusting His response, and lastly, by surrendering our fears to Him. And know that in this challenging and changing world and situations that we are in, we have a constant God whom we trust, who remains the same yesterday, today, and forever. That is in Hebrews chapter 13, verse 8. As the song goes, kung familiar po kayo sa kantang Trusting God, yung bridge na lang po, ang sabi doon, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. He will never fail. He will never fail. Nawa sa panahon ngayon na nagmahal na ang lahat, sabi ng iba dyan, sila na lang yung hindi minahal, nagmamahal din sila. Let us trust the one who will still remain and never, ever fails us. Magandang po, maraming salamat at good evening po sa ating lahat. Maraming salamat po sa magandang mensahe ni Sister Yeng sa kanyang paalala. Prayer is the powerful weapon in our everyday life. Kaya wag po tayong patalo sa anumang sitwasyon na meron tayo sa ating buhay dahil ang Diyos natin ay mayaman.
Ngayon naman po ay bumilang tayo ng 1 to 4. Dadako po tayo sa prayer focus. Ang 1 po dito, ang 2 dito, 3, 4. Mag-groupings na po tayo. I-distribute ko na lang po yung ating prayer focus.
Kung tapos na po sa prayer partner, yung prayer request nyo, pwede na po kayong bumalik sa kanya-kanyang upuan. Ngayon naman po ay dadako tayo sa offering. Okay na po ba? Ngayon naman po dadako tayo sa announcement. Next week po ang bali mag-presider si Brother Alvin Gonzales, ang presider natin. Ang speaker, si Brother Jesse Angeles. Song leader, si Brother Russell Aberlitado. Ang food assignment po sa next week ay women. Ang last week po na naging offering natin ay 600. Ang attendance, 55. Sige po, manalangin po tayo. Pagpasalamat po natin itong ating offering. Panginoon Diyos, tunay nga po, Ama, na kami nagpupurit, nagpapasalamat sa mga biyayang tinatanggap na pinagkakaloob mo sa amin. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat na nagbigay at hindi nagbigay. Panginoon, kayo po ang nakakabatid ng aming pong mga pinagdadaanan sa buhay. Patuloy po na idinadalangin namin na kayo ang laging naming malalapitan at mahihinga ng tulong, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa iyo. Panginoon, basbasan niyo po itong na ibigay ng aming mga kapatiran na offering at pagpalain niyo po na ang bawat paggagamitan nito ay lumago sa iyong ubasan. Kaya Ama, salamat po. Ito po ang samot dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, tawagin ko po si Pastor Ian sa closing prayer. Maraming salamat po, Sister Sister Cecil. Mga kapatid, ang atin pong finances ngayon, ang atin pong pera ay sapat na para magsimula sa ating mezzanine project. Kaya in-inform po namin ang lahat, sapat para magsimula. Ayun. Kaya magsisimula na po tayo ngayong Monday at patuloy po rin po nating ini-encourage ang bawat isa na makiisa sa pamamagitan po ng pagbibigay rin ng ating support para sa atin pong mezzanine. Malaking tulong po ito sa church kasi malaking numbers din po yung maidadagdag natin sa taas tuwing tayo po ay merong mga bisita sa atin pong mga church activities. Patuloy po nating ipanalangin yung project na ito hanggang ito po ay matapos. Mga 1 buwan po yung itatagal ng paggawa. Maraming salamat din sa atin pong mga nag-prepare ng ating food tonight. Sigurado mag-enjoy po tayo sa ating mga kakainin. Tayong lahat po ay tumayo para sa atin pong pangwakas na panalangin. Panginoon, nais po naming ipagpasalamat sa inyo ang panibagong Miyerkules sa aming buhay.
Maraming salamat dahil mayroon po kaming ganitong spiritual activity sa aming buhay kung saan sama-sama po kaming nakakapanalangin. Maraming salamat sa opportunity na maipag-pray ang aming mga kapatid, maipag-pray ang lahat po ng may mga sakit at mga nangangailangan ng panalangin sa oras na ito. Patuloy po namin dinadalangin ang aming pong mga kapatid na nasa ospital at meron pong mga karamdaman. Alam po namin patuloy naman po silang nagpapagamot pero ang aming hiling Panginoon, kayo ang siyang gumamit sa mga doktor at maging sa mga gamot na kanilang ginagamit upang mapabilis po ang kanilang paggaling. Sa amin pong lahat na walang sakit, dalangin po namin ang inyo pong proteksyon at pag-iingat sa amin sa mga sakit na pwedeng dumapo sa amin. Tulungan niyo din po kami na sa mga panahong ganito ay maalagaan din po namin ang aming mga sarili sa pamamagitan po ng pag-intake ng mga healthy na mga pagkain. Ingatan po namin ang aming mga sarili, matutunan naming mag-exercise o kung ano man po yung dapat naming gawin para sa aming mga sarili. At higit sa lahat, Panginoon, matutunan namin yung lubos na magtiwala sa inyo sa lahat ng panahon. Maraming salamat kung paano po ninyo patuloy na tinutugon ang aming panalangin at gayon din kung paano po ninyo kami iniiwas sa mga panalangin naming hindi rin makakabuti sa amin. Through Jesus Christ, our Lord, thank you, Lord, for delivering us from all of not good sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ingatan niyo po kami sa amin pong pag-uwi, at maraming salamat sa pagkain na amin pong tatanggapin, naway mabusog kami at ma-enjoy po namin ang presensya ng bawat isa. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Hello? 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 Good evening po sa bawat isa. Announcement lang din daw po para po sa Saturday.